Sabi po dito, sa ngayon po, sa tindi ng kompetisyon, ay halos hindi mo na makita ang pagkakaiba. Naniniwala po kayo ron? Diba? Nakwento ko nga sa inyo one time, nung galing po kami ng Hong Kong noon, nagpunta kami ng night market, meron pong nakitang napakagandang, ano yata yung Sintron, no? Ang tatak, Marlboro. No? Nung nasa aeroplano na kami, hindi pala Marlboro, Maldoro. Ang layo, kasi mukhang-mukha eh. Di ba? Ganon din, yung mga cellphone ngayon, yung mga Nokia, di ba? May Nokia, di ba? O mga Samsung, di ba? Yung mga ganon. Di ba naman sa mga Kawasaki, ano ba yung ng Kawasaki? Sasaki, di ba? Marami. Talagang, mga kapatid, ang tindi ng kompetisyon. At hindi lang yan. Maging sa panahon ngayon, sa tindi ng modernong panahon, so wala nang magiging pagkakaiba ang lalaki at babae. Kasi may magugulat ka, napakaganda naman ito. Lalaki pa kayo. Di ba? Ganun eh. Talagang ang hirap eh. Bakit? Kasi pamoderno ng pamoderno, ang nangyayari, hindi mo na makita ang kaibahan. Tama, di ba? Ano yan? Next, tingnan natin. Kung hindi natin mababantayan ang ating sarili sa bawat pagbabago, maaaring din natin namamalayan na wala na rin tayong pinagkaiba. Pansin niyo po itong mga lapis na ito. May nakita ho ba kayong kakaiba? Di ba? Yun, yung mas matangkat, di ba? So, ibig sabihin, hindi pwedeng pare-pareho. O pwede mo magkapare-pareho, pero merong panawagan na dapat maging iba. Parang ano bang patalastasyon? Yung Pakcola ba yun? O yung Angat ang Pinoy? Di ba? Meron nga pag uminom ka ron, Angat ang Pinoy. Di ba? RC o Crispa. Yung parang gano'n, di ba? Yung Pakcola, no? RC pa. Hindi, ganyan po ang mga, hindi, nagagit niyo po ibig sabihin mga kapatid. No, ang dami, hindi mo na makilala. Ito ang problema. Sa tao ngayon, sa pamilya, pag hindi mo makita yung kaibahan o yung tinatawag nating distinction, marami pong mga kabataan na dahil hindi maramdaman ang kaibahan ng pagbabago, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Meron siyang problema, meron siyang pinagdadaanan na siya lang nakakaalam. At alam niya yung problemang yon, hinahatak siya pababa. Kaya lang, pag titingin siya sa mga tao, parang walang kaibahan. Parang pareho lang. Kasi pag sinabi ko dito, iti-chismis ako nito. Pag sinabi ko naman dito, huhusgahan ako nito. Pag sinabi ko naman dito sa best friend ko, pagtatawanan lang ako. Walang kaibahan eh. Di ba? Ito yung pinag-uusapan natin, mga kapatid. Next. Hindi naman po pwede na lahat ay magkakamukha, na halos iisa na lang ang mukha. Di ba? Hindi naman pwede yun. O, tingnan natin kasunod. Di ba? Paano kung ito ay hindi siya yung pustiso mo? Pero parehong-pareho, pero hindi pala sa'yo yun. Di ba? Next. Paano kung ito yung hindi sa iyong bahay? Pero parehong-pareho. Lord, di mo lahat ng bahay magkakapareho. Ito, mas matindi. Paano kung halimbawa, hindi siya yung asawa mo? Kapareho lang. Kasi kamukha eh. Di ba? Alam ba, Kuya Ninoy, lahat ng mga babae dito mukha ni Ate Gina. Nahihirap. Di ba? Parang ang hirap nun. Kasi nga, walang pagkakaiba eh. Pare-pareho na lang. Di ba? Next yung kapatid. Next. Ayan. Okay? So yung asawa. Next. Pag-usapan po natin yung salitang distinct. Distinct. Hindi po natin pag-uusapan ng Webster Dictionary. Hindi rin po natin pag-uusapan ng encyclopedia, no? Okay, Gloriers o kung ano-ano pa man. Ang pag-uusapan po natin ay yung sinabi po ng Panginoon na distinction. Okay? Pag sinabi po natin distinct, literally having the difference mark. Merong marka ng kaibahan, di ba? Separated by a visible sign. Nakabukod na bukod siya, hindi dahil nakahiwalay siya, kundi bukod na bukod siya dahil merong markang kakaiba. Or merong senyas na talaga masasabi mong iba to. No? Ibang-iba talaga ito. Or by a note or mark as a place distinct by name. So, kami po, nung nandun kami sa galing Muñoz, Nueva Ecija, papauwi po kami, yung kalsadang dinadaanan namin, sabi ko halos pare-pareho lang naman eh. Pero nagtanong isa, nasang lugar na ba tayo? Nandito na ika tayo. Ang galing, iisang lupa, iisang kalsada, parehas may hangin, pero naiiba-iba ang pangalan. Bakit? Kasi distinction. Para nakita mo, malaman mo, no, kung nasaan ka na,
So, pagkakaiba. Okay, next. Distinction, it means a clear, unmistakable impression. Pag sinabi natin distinction, isang napakalinaw na hindi mo pagkakamalian na yun talaga siya. Na yun talaga yun. Distinction. Now, ito yung katotohanan na gusto kong sabihin sa atin. Tingnan natin sa kasunod. Ang Panginoong Diyos mismo ang gumagawa ng distinction ng kanyang mga anak. Ang Diyos mismo, mga kapatid, na sa atin po, ng mga Kristiyano, mga mananampalataya, tumanggap sa Panginoon, ang Diyos ay gumagawa. Tingnan natin ang sinabi ng Bible. Kapatid. But the Lord will make a distinction between the livestock of Israel and the livestock of Egypt, so that nothing of all that belongs to the people of Israel shall die. Ito po yung panahon, mga kapatid, na ang mga Israelita, sila po ay nasa bansa ng Egypt. Okay? At ang mga Israelita, noong mga panahon na iyon, ay wala pa silang sariling bansa o lupain. Pero meron ng pangako ang Diyos sa kanila na itong lugar na ito, the promised land, the Canaan, ang siyang magiging bansa ninyo. Na ang tawag ngayon doon, ang bansang iyan, na Israel today. Okay? But before, wala po silang sariling bayan. Ngayon, nung sila po ay nasa Ehipto, okay, because of Joseph, okay, now, dumami po sila ng dumami. Siguro mga kulang-kulang 1 milyon, mga 600,000, nung nabubuhay na sila sa Egypt, sa bayan ng mga Egyptian, itong Pharaoh, sabi niya, teka, mukhang mas dumadami na ang mga Israelita, sa ating bansa. Baka darating ang panahon, ang nagpapatakbo na ng ating bansa ay mga Israelita. At baka isang araw na yung nanay ko, yung anak ko, o yung kapatid ko, na kapwa ko Egyptians, ay maging katulong na nila. Nalagaget niyo po yung sitwasyon? Now, ito po ang nangyari ngayon. Ang ginawa ng Pharaoh, sabi niya, ang gawin natin, babaan natin ang sahod nila, bigyan natin sila ng malaking trabaho. Yung ginawa silang alila, in-slave po sila. Pinahirapan sila. Ibig sabihin, inangat mabuti ng Ehipto ang kanila kung sino sila. Kami ay Egyptian, kayo'y nakikitira lamang sa aming bansa. Ibig sabihin, ang ginawa ng Pharaoh, kailangan magkaroon ng distinction. Sino ang totoong taga-Ehipto? We are the Egyptians, sabi niya. At kayo, mga nakikisapamayan lamang kayo dito, kaya hindi kayo dapat maging mas mayaman sa amin, hindi kayo dapat maging mas magaling sa amin, at hindi kayo dapat mas maging dominant sa amin. No? Ibig sabihin, hindi sila dapat mas marami, mas makapangyarihan. Baka daw mamaya sabi ng Pharaoh, tingnan niyo, sabi ng Pharaoh, kailangan magkaroon tayo ng distinction. Kasi, pag dumami itong mga ito, at kumampi sila sa kaaway natin, lulusubin tayo, kawawa tayo. So, inilabas niya yung distinction, kaya ginawa nilang alila. Now, dumating ang panahon, hirap na ang mga Egyptians. Sabi nila, hirap na ang kalooban namin, at yung kanilang iyak ay nakarating sa Diyos. Nung nadinig ng Diyos ang iyak ng kanyang bayan, ng Israel, sabi ng Panginoon, inutusan niya si Moses at si Aaron, pumunta ka dun sa Pharaoh at sabihin mo sa kanya, palayain ang aking mga tao, ang aking bayan. Sabihin mo, sasamba sila sa akin dun sa isang lugar. Nung sinabi ni Moses doon kay Pharaoh, pinasasabi ng aming Diyos na buhay, na hayaan mong lumabas ang mga Israelita, lalaki, babae, kasama ang lahat ng hayop, para sumamba sa lugar na yon sa aming Diyos. At ang sabi niya, hindi pwede. Nagmatigas itong si Pharaoh hanggang sa ang Diyos ay nagpadala ng salot. Yun yung tinatawag natin 10 salot. Nandyan na po yung buong Nile River ay naging dugo. Pero wala silang mainom. Ngayon, ang sabi nung una nga, yung unang ginawang salot, nakalimutan ko ano yung una eh. Dahil kunyari ngayon, lahat naging palaka ngayon, ay naging dugo yung ilog. Nung naging dugo, uhaw na uhaw sila. Ay, hindi pala, ang unang-una pala ahas. No, yung kanyang tungkod. Eto ngayon, sabi ng Diyos kay Moses, pumunta ka kay Pharaoh. Pag hindi siya naniwala,
yung tungkod na hawak ni Aaron, ihagis mo sa baba, magiging ahas iyon. Para maniwala siya na talagang Diyos ng Israel ay buhay. Kaya punta ngayon si Moses, sabi niya, Pharaoh, sabi niya ganoon, pinasasabi ng aming Diyos, ayaw maniwala, nek-nek nyo. Hindi, magtrabaho kayo dyan, kung ano na iniisip nyo. Sabi ganoon ng Pharaoh, hinagis niya ngayon. Nung hinagis niya ngayon, yung kanyang tungkod, naging ahas nga. Sabi ni Pharaoh, pinatawag ngayon yung mga mangkukulam, yung mga sorcerer. Ang ginawa ng mga sorcerer ngayon, kumuha din ng tungkod. Hinagis din, naging ahas din. Sabi ng Pharaoh, yan ba yun? Naku po, bumalik ngayon si Moses sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, pinagtawanan lang po kami Pero may yung ahas yun. Pero alam nyo, may matinding revelation sa akin ng Panginoon nung dinidevotion ko po yun. Sabi ng Panginoon sa akin, anak, sa panahon ngayon, merong mga Kristiyano na ang katumbas lamang sa Ehipto ay mangkukulam. Pagprayin mo dito sa harapan, pagpasahin mo ng Bible, kala mo kung sino? Lord. Amen! Talagang, alam nyo, sabi sa akin ng Panginoon, ang katumbas mo lang, mangkukulam. Bakit? Kasi yung ginawa ng mga nila Moises, hinagis yung tungkod, naging ahas, nagawa din ng mangkukulam. No distinction. Kapatid, baka yung pagsisimba mo, kaya din gawin ng kulto yan. Wala tayong pinagkaiba. Amen? Amen. Baka yung paggising mo ng umaga, mas maaga pa yung mga sumasamba sa demonyo. Totoo ngayon, mga kapatid, may simbahan na ng demonyo ngayon. The Church of Satan. At ang aaga nilang gumising. Tanungin mo yung katabi, anong oras kang nagising? Para sumamba. Baka katulad mo lang ang mangkukulam. O daig ka pa ng mangkukulam. Diba? Pero sumunod na naman. Yung dagat na yon naging pula. Sabi na naman ng Pero, pinatawag ngayon yung mga kamukha niyang tumawa. Ganun din. Eto ngayon. Ginanon din, naging pula din yung tubig. Napahiya na naman. Alam niyo, paulit-ulit na pinakita sa akin ng Panginoon. Kaya sabi sa akin ng Panginoon, kahit pastor ka, kahit nakaganyan ka pa, pag hindi mo inayos ang buhay mo, ang katumbas mo lang mangkukulam. Ay, grabe, nakasulat po doon sa devotion ko. Sabi ko, Panginoon, patawarin niyo po ako. Patuloy mo akong baguhin kasi ayokong maging katulad lang nila. Gusto ko, ako'y maging kakaiba para sa iyong karangalan. Amen? Diba, no? Baka mamaya, yung biruin mo, yung pagsisimba natin, kung paano ka magbihis, kung paano ka manamit, pareho lang. Nung mga simbahan doon sa parting dulo ng Pilipinas, na pare-pareho sila. Diba? Siya daw ang Diyos. Pero tao yun. O, baka katulad lang natin yun. Diba? Kaya nga sabi ko nung nakaraan, baka mamaya hugutin ka sa upuan mo, iupo ka doon sa isang simbahan na kung ano man yung mga kilala nating sikat na simbahan ngayon. Pareho lang. Yung tipong ganito, halimbawa, lagyan ka ng pampatulog, tapos binuhat ka namin, dalhin ka namin sa simbahan na iba ng mga Bombay. Tapos nung natanggal na yung tama mo, nakaupo ka, amen, amen. Hindi wala mga Bombay na katabi mo. Paano? Pareho lang. Iyon ang pinakamatindi, mga kapatid, na sinasabi ng Panginoon. Maraming mga Kristiyano ngayon, pero wala nang pinagkaiba. Pareho lang ng nasa labas. Pareho lang ng mga taong walang Diyos. Pareho lang ng mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos. It is not about the church. But ang tunay na pagkakaiba, mga kapatid, nasa buhay natin, wala doon sa lugar na pinupuntahan. Hello? Diba, no? Baka mamaya mas mababait pa sa atin yung mga sinasabi natin, naku, mga kulto yan, mga sa demonyo yan, yung mga yan. Pero mas mabait pa sa atin.
Wala nang pinagkaiba. Ang Diyos mismo ang gumagawa. Then ang sabi ng Panginoon, okay, sabi niya kay Moises, pinataas, pinatindi yung salot na dumating. Then ang sabi ng Panginoon, by this time, itataas ko ang salot na darating. But, sabi niya, but the Lord will make a distinction between the livestock of Israel and the livestock of Egypt. Gagawa ako ng kaibahan sa mga tao ko, sa mga nagtitiwala sa akin, at sa lahat ng kanilang ari-arian. Iingatan ko yun. I will make a distinction. Bakit? Sapagkat, sabi dito, so that nothing of all that belongs to the people of Israel shall die. Ibig sabihin, kaya pala gusto ng Panginoon na maging kakaiba tayo, kasi pag hindi na tayo kakaiba, baka mapatay tayo. Baka yung parusa na dapat sa mga hindi nagtitiwala sa Diyos ay madala sa atin. Bakit? Pareho lang eh. Meron pong isang medyo malayo pero i-connect natin. Meron pong isang lola, siguro 94 years old. 94 years old, siya po ay natikok, no? Tapos umakyat sa langit, umarap kay San Pedro. Sabi ni San Pedro, Inang, napakabait niyo hong tao. No? Ano lang ito, parang kwento-kwento lang. Napakabait niyo ho ikang tao. Binibigyan pa ho kayo ng pagkakataong mabuhay uli. At kung meron kayong kahilingan para mabuhay uli, ano yun? So, ganun ho ba? Ang gusto ko ho, sabi niya ganun. Pagbaba ko sa lupa, ako ay maging 18 anyos. Ayan. Yun yung kanyang kahilingan, maging 18 anyos. No? Eto na ngayon. At, pwede pa, iho, pwede pa bang humirit pa ng isa? Ano ho yun? Kasi, kailangan ko ika ng maraming pera. Sabi niya gano'n. O, sige ika, ganito na lang ho. Bibigyan ko na lang kayo ng maraming pera. Bahala na kayo magpamukhang 18 pagdating sa lupa. Total, high-tech na naman sa lupa. Eto ngayon, marami ng mga turok-turok, gupit-gupit, di ba? Tapyas-tapyas. Marami ng ganyan ngayon eh. Eto ngayon, pagbaba niya sa lupa, siyempre, matanda pa rin siya. Pero, yung pera, ginamit niya, punta siya doon kay Vicky Calayan, di ba? Pagdating kay Vicky Calayan, sabi niya gano'n, babayaran kita. Gusto ko maging itsurang 18. Aba, gano'n nga ang nangyari. Alam niyo po, inabot po siya ng 3 buwan bago po siya lumabas kasi talagang biruin mo, magmula 94, naging 18 years old. Di siyempre, hindi kaya na 1 linggo lang yun, di ba? Hindi pwede yun, no? So, ngipin pa lang, di ba? Talagang kailangan, magmukhang 18 yung ngipin mo. O, ang hirap kasi yun. Eto na. Pagdating ngayon, ano lang, inerap siya ngayon, lahat ng bisita, nagdatingan, talagang sila Chris Aquino siguro, lahat. Wow, napaka-effective. Ganyan-ganyan. At, eto na, binayaran niya ngayon, palakpakan na lahat, napakatagumpay, napaka-successful. Sabi niya, salamat sa panibagong buhay na binigay sa akin. Alam niyo, paglabas ho niya, nahagip siya ng tricycle, nabagok, namatay. Pagdating ulit sa kay San Pedro, bakit hinayaan niyo akong mamatay? Di ba binigyan ako pagkakataon? Bakit sino ka ba? Sabi nga, alam namin yung matanda. Sabi niya, ibig sabihin, hindi na ho siya nakilala. Kaya, naidamay siya dun sa mga mamamatay din. Alam niyo, sa panahon ko ngayon, mga kapatid, ang Diyos ay gumagawa ng, gusto niyang may pagkakaiba. Pilit na gumagawa ang Diyos ng mga dahilan para maging kakaiba tayo. Amen? Minsan pinadadaan tayo ng Diyos sa mga mabibigat na pagsubok upang kung dumating ang panahon tayo magang kakaibang mga Kristiyano. Anong ibig sabihin ng kakaibang Kristiyano? Kahit na may pagsubok, matatag, nakangiti, at nakagagawa pa rin ng mabuti. Kasi sa panahon ngayon, mga kapatid, sa sobra ng dami ng mga problema, may mga nagpapakamatay, mayroong ang iinit ng ulo, may konting problema, talagang ang iinit ng ulo, nag-iiba eh. Pero sabi nga, ang Diyos ay gumagawa ng mga kaparaanan para magkaroon ng kaibahan. Okay, mga kapatid, next na natin yung next verse. Exodus 11:7, but not even a dog will bark at the Israelites or their animals. Then you will know that sabi na pala, that I, the Lord, make a distinction between the Egyptians and the Israelites. Sabi niya dito,
Ako mismo ang gumagawa ng kaibahan ng mga Kristiyano sa hindi Kristiyano. Okay? Next, tingnan natin. Sa buhay ng mga Israelita, naging malinaw ang utos ng Diyos tungkol sa distinction. Tingnan natin yung kasunod. Leviticus 20:23, do not adopt the customs of the people who live there. Ito na yung sa Leviticus, mga kapatid. Ito na po yung panahong papunta na sila doon sa Ehipto. Sa Canaan, sa Promised Land. Nung malapit na sila sa Promised Land, sabi ng Panginoon, teka, take note. May mga nakatirang tao doon sa lugar na ibinigay ko sa inyo. Kaya lang, napakasama ng mga taong doon. Hindi nakalulugod sa akin ang ginagawa nila. Kaya pagdating mo doon, do not adapt. Huwag kang papayag na kung sila palamura, ikaw magmumura ka rin. Huwag kang papayag na kung sila mainitin ang ulo, magiging mainitin din ang ulo mo. Ang sabi ng Panginoon, kailangan may distinction ka. Sabihin nga natin, distinction. Okay? Meron po akong kinat dyan Pero ito yung gustong sabihin, mga kapatid. They have disgusted me with all their evil practices. Ibig sabihin, nais pala ng Diyos na ang mga Kristiyano, mga kapatid, ay hindi lang naging Kristiyano dahil mayroong Bible na kahalukip-kip sa kilikili. Hindi lang naging Kristiyano dahil linggo nagpupunta sa isang Kristiyanong simbahan. Nais pala ng Panginoon na kaya tayo naging Kristiyano dahil hindi tayo nakaka-disgust kay God. Ayan, disgusted. Ano ba yung Tagalog ng disgusted? Asar. Naaasar si Lord doon sa mga tao doon. Bakit? Kasi ang pinaggagawa nila mga evil deeds, mga evil practices. No? So they have disgusted me with all their evil practices. So malinaw na ang Diyos ay nag-uutos na kailangan merong distinction. Na huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Okay po mga kapatid? Next, tingnan natin. Leviticus 20:24, but I have promised you this rich and fertile land as your possession, and I will give it to you. Ang sabi dito, I am the Lord your God, and I have set you apart from other nations. Ibig sabihin, kung tayo ay mga Kristiyano, mga kapatid, hindi tayo naging iba dahil iba yung simbahan natin. Hindi tayo naging iba dahil iba ang pangalan ng grupo natin. Hindi tayo naging iba dahil hindi tayo sumasama sa kanila. Naging iba ang mga anak ng Diyos dahil ang Diyos mismo ang naghiwalay sa puso niya. Sila ang mga anak ko. May mga grupo ngayon, mga kapatid, na kung saan makikilala mo sila according to their symbol. Symbol. Diba? Pag ang symbol na nakita mo ay merong pula, puti, berde, alam mo na yun. Pag may nakakita ka naman na symbol na anghel na may torotot, alam mo na rin yun. Mormon. Diba? Pag nakakita, lalo naman yung mga, diba, naglalakad dito, kahit ang haling tapat na katulad ko, naka-necktie, diba, maglalakad dyan. Lahat nakasando na, nagpapaypay pa, naka-necktie pa rin, diba? May tawag din sa kanila. Bakit? Kasi yun yung distinction. Mayroon naman, hindi mo mapagkamalan kung ito ba ay nag-aalok ng toilet cleansing bowl, no? Yung panlinis ng inidoro, ayun pala, religion pala to. Paglabas, akala mo ang kukunin niya pag-spray ng inidoro, ayun pala, pamphlet, libre po. Diba? So, alam na natin kung sino yun. Pero mga kapatid, ang tunay na kaibahan, ang tunay na distinction, mga kapatid, ito po yung pag-uusapan po natin. Next. The priest, Ezekiel 22:26. The priests break my law and have no respect for what is holy. Tingnan niyo po. Ito yung mga leader, ito yung mga pinuno ng simbahan. The priests break my law and have no respect for what is holy. They make no distinction between what is holy and what is not. Okay? Now, they do not teach the difference between clean and unclean things. And they ignore the Sabbath. As a result, the people of Israel do not respect me. So, pwede palang mangyari, mga kapatid, na mismong ang kanyang bayan, mismong ang kanyang anak, mismo na ang kanyang mga tinubos ng kanyang dugo,
ay magkaroon ng tendency hindi inirespeto ang Diyos sa paanong paraan sa pamamagitan ng isang buhay na walang distinction. Anong ibig sabihin ng buhay na mayroong distinction? Ibig sabihin, alive, distinction between what is holy and what is not. Ano yung gusto ng Diyos at ano yung ayaw ng Diyos. Kapag tayo ay nabubuhay at wala tayong ganyang pananaw, hindi natin binibigyan ng pansin what is holy and what is not. Maybe, mayroong ibig sabihin posible na pwede tayong mabuhay na hindi natin nirerespeto ang Diyos na buhay. Why? Sapagkat nagiging parang lax lang tayo. Bakit nga naman? Sa panahon kasi ngayon, pag nasabihin mo si brother, "Oy brother, medyo mali yung ginagawa mo." Mukha nitong pastor na ito. Kala mo ito lang ang sigbahan sa buong Pilipinas. Kung mag-usap na sa Amerika, hindi na masabihan ngayon ng tao. Why? Then the priests break my law. And one day, mga kapatid, God will raise you up, will raise us up. One time, gagamitin tayo ng Panginoon, mga kapatid. Pero kung tayo mismo, hindi tayo nagpapahalaga, hindi natin binavalue yung salitang distinction, hindi natin to binigyan ng pansin sa buhay po natin, mga kapatid, maybe one time as a result, we will not respect the Lord. We are not respecting Him anymore. Okay? Next. Romans 12:2. Sabay-sabay nating basahin. Want to ready begin? Sa takbo ng mundong ito, upang kung ano ang mabuti. One time, minsan mga estudyante sa eskwelahan, hindi man lang magkaalaman kung Kristiyano o hindi. Christian ka pala. O ako din. Ikaw din. Diba? Bakit? Paano kung magmura? Pareho lang. Kung mangupya, pareho lang. Isa na sagot. Diba? Nagkukutsabahan pa. Wala nang pinagkaiba. Pero mga kapatid, ang Diyos natin ay nananawagan at nangungusap sa atin ngayon. It's part ng pag-ibig ng Diyos sa atin kung bakit natin nadidinig ang mga salitang ito. Bakit? Sapagkat ayaw ng Panginoon na masama tayo doon sa mga parurusahan. Ayaw ng Diyos na masama tayo doon sa mga, alam nyo, yung puot at galit ng Diyos. Subalit kung tayo, mga kapatid, ay mananampalataya na, subalit kung tayo ay pinapahalagahan natin yung distinction, iba ang approach ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ngayon, kung tayo, mga kapatid, ay medyo, sabi nga, hindi natin nakikita, pinapahalagahan yung distinction, pinapalo tayo ng Diyos. Okay? Pinapalo tayo ng Diyos. Now, tingnan natin kasunod. Distinct believer. Number 1. Ano ang pagkakaiba ng isang Kristiyano may distinction? Number 1, vision-driven believer. Ito yung sinasabi ko kanina. Kung ikaw ay vision-driven person, kahit sino ka pa, estudyante, mag-aaral, magulang, guro, trabahador, may-ari ng isang kumpanya, kailangan maging vision-driven believer. Anong ibig sabihin? Punong-puno ka ng pangarap. Punong-puno ka ng isang Kristiyanong nagtitiwala sa mga magagandang pangako ng Diyos kung kaya't laging puno ng pag-asa. Estudyante ka, eto ang pangarap ng Panginoon sa akin. Kausap ko kagabi yung mga kabataan sa church. Sabi ko sa kanila, dapat you are vision-driven believer. Ano ibig sabihin ng vision? Pangarap. Pero dahil vision-driven ka, bilang kabataan, ano ang vision mo sa pamilya mo? Ang vision ko sa pamilya ko, dapat sumaya yung pamilya ko, yung bang pag nakita nila ako, merong sorpresa. You are vision-driven, tinutulak ka, minamaneho ka ng pangarap mo. Kaya ka pala ganyang katinding magsikap sa trabaho dahil ang pangarap mo, bigyan ng isang magandang buhay ang iyong pamilya. Amen. You are driven by your dreams. Pero pansinin niyo yung mga taong wala ng dreams. Nagtatrabaho na lang
para lamang mabuhay. Kaya nagtatrabaho, takot, magutom. Napakatinding pangarap naman, no? Ang ganda. No? Nakakaantig ng puso. Kaya ka nagtatrabaho para mabuhay. Ang lalim, no? Ang lalim. Diba? Hindi kaya't napakaganda mga kapatid na Diyos mismo ang nangarap para sa bawat isa sa atin. Ang sabi ng Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord." Plan. Ano yung da? To prosper you. Plan to prosper you. Not to harm you. And not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang sabi sa ibang version, of good success. So alam niyo mga kapatid, kailangan nating huwag nating punuin ng mga negative. Itapo na ang mga negative. Itapo na yung espiritong pag-isip ng mga negative. Yung mga espiritong yung ang minamaster mo ng lagi yung nakakatakot. Naku, meron daw tsunami darating 20 feet. Ilan sa inyo nakabalita ng ganyan? Naka-receive kayo ng text. Diba na meron, ano? Meron daw isang mama na talagang itong mamang ito ay respetado. Talagang lahat daw ng mapanaginipan niya nangyayari. At sabi, ito daw kanyang panaginip. Magkakaroon daw ng 7.9 na lindol sa sentro ng Manila. At pagkatapos daw, magkakaroon ng tsunami na 20 feet. Tapos pag-iisipin, naku, 20 feet, kailangan pala ipataas ako na ang bahay ko. Saan kaya ako tatakbo ng matulin kapag nandyan na yung tubig? Alam niyo po, mga kapatid, kapag may mga bagay na nakakatakot, pag may mga bagay na nagbabanta sa atin ng kahirapan, tuldukan na natin yan sa panalangin. Why? Sapagkat ang plano ng Diyos ay napakaganda. Huwag nating takutin ang sarili natin. Hayaan natin ang pangako ng Diyos ang mag-drive sa atin. Okay? Vision-driven believer. Sa church, ang sarap din nung kaya ka nagsisimba sapagkat meron kang pangarap. Isang araw na ang church namin ay naka-aircon kami. Isang araw na yung church namin ay talagang punong-puno ng mga taong umiiyak sa Panginoon. Therefore, dahil iyan yung nakikita mo, alam mo yun, yung effort mo, yung ginagawa mo, talagang kailangan maramdaman nila ang pag-ibig. Why? Because you are full of vision. You are vision-driven. Okay? And number 2, values-driven believer. Naniniwala ko mga kapatid, magiging kakaiba tayo, number 1, kapag vision-driven tayo. May pangarap ka sa pamilya mo, sa pag-aaral mo, okay? Sa sarili mo. You're always excited. Pag lagi kang mayroong magagandang pangarap, kasi yung mga bata, paglaki ko, gusto ko maging doktor. Sasabihin mo na, parang wala na akong pera, mahirap ka. Diba? Kaya kita mo ang magulang, kaya lungkot-lungkot. Ang bata, kaya saya-saya. Bakit? Kasi ang bata ay driven ng magandang pangarap. Vision-driven. Pangalawa, values-driven believer. Ano yung values? Pinapahalagahan. It's time for us, mga kapatid, to check what we value in life. Last week, yung mga kabataan, inuunti-unti, iniisa-isa ko po sila. Kailangan may values ka. When it comes to love life, ano ang values mo? When it comes to your future pamilya, what is your values? Hindi pag nakakita ka ng Philip Matay, kulot, in love ka na agad? Ang values, mga kapatid, ang nagseset ng values sa buhay ng Kristiyano, ang salita ng Diyos. Ang bahay at lupa na sa Diyos, nabamana sa magulang, subalit ang mabuting asawa sa Diyos nagmumula. Therefore, kung iyan ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang values ko, I will pray. Values. Okay, mga kapatid. Then, ano pa ang values ko? Ang values ko, ano values natin sa pamilya natin? Anong values natin sa pamilya natin? Ang pahahalaga ko sa pamilya ko, lagi kaming sweet at nagkakaisa. At kung iyan ang values mo ngayon, ayaw mo na pag may nagkikwento ng nakalulungkot at problema, binabalansi mo agad. Bakit? Because you are driven by values. Kapag may values tayo, mga kapatid, nasa sala ang pamumuhay po natin. Amen? Nasa sala tayo eh.
Hindi lamang tayo nagiging sunod sa agos, sunod sa kung ano man ang sinasabi ng mundo. Values-driven. Okay? Sa pakikitungo natin sa tao, ano ang values natin? Alam nyo, kapag mayroon tayong values na kailangan tumaas ang respeto ko sa tao. Kahit sino pa makaharap mo, malaki o maliit, pareho lang. Bakit? Kasi ang values mo, respect people. Okay? Respect it. So, it's time for us, mga kapatid, to check. Ano ba yung mga pinapahalagahan natin? Ano ba yung mga binavalue natin sa buhay na ito? Kasi kung hindi po natin ito makikita, mga kapatid, in the end, baka wala ng distinction na makita sa atin ng Panginoon. Tingnan natin yung tatlong bagay na ito. Progression. Number 1, Galatians 2:22-23. Subalit ang bunga ng Espiritu, ito yung mga dapat na i-values natin. Number 1, pag-ibig. Magagalitin ka? Kapatid, pag naging values mo ang pag-ibig, mababawasan nyo ng kahit konti man lamang. Pero kung magpapatuloy tayo maging values ito, mababago tayo ng lubusan. Ano pa ang values? Kagalakan. Pag values mo ang kagalakan, ayaw mo nung mga yung malulungkutin eh. Diba? At kahit ngayon malulungkutin, gusto mo maging masasayahin din. Ako po ang values ko sa pagkain, maganang kumain. Kaya pag may kumakain sa church, ang pampagana sili, manghang. Kaya si Justin ayaw doon niya na manghang. Hindi pwede. Kasi ang values ko dito, maganang kumain. Kaya kagabi, pinilit ko siya kumain ng maanghang. Lahat tataba. Naintindihan niya ibig sabihin. Kasi kapag values mo yun, doon umiikot ang mundo mo. At iyon ang gusto mong nangyayari sa paligid mo at sa buhay mo. Kapag naging values natin ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kapayapaan, alam niyo po, yung kapayapaan, grabe, ano po ang mababawasan sa atin dito? Chismosa, di ba? Totoo po yan. Kasi pag tayo po chismosa din, wala nang no distinction. Anak pa ng Diyos yan. Ganyan pala ang anak ng Diyos. Therefore, nagseset tayo ng maling standard sa mundong ito. In the end, hindi na malaman ang distinction. Kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Mga kapatid, let's go back to the Word of God. Let's go back to this verse at simulan natin i-value ito. I-check natin sa buhay natin. Pag-usapan natin sa mga cell group natin, what do you value in life? Okay? What do you value in life? Sa pera mo. Di ba? Magastos ka ba? Masyado ka bang kuripot? Masyado ka bang gastador? Diba? Ano ang value natin? Diba? So mga kapatid, huwag nating ihiwalay ang pagkakristyano sa pang-araw-araw na buhay. Ang pagkakristyano ay hindi lamang pagsasalita ng praise the Lord at hallelujah. Okay? Ibig sabihin yung araw-araw natin makita ang kaibahan. Next. Distinction level number 1. From being an unbeliever to being a Christian. Yan po mga kapatid, yung distinction. Ibig sabihin, kung ito po ay pinapahalagahan po natin, bawat tao makita natin, kailangan tumanggap ito sa Panginoon. Magkaroon to ng relasyon kay Lord. Number 2, from being a Christian to being a disciple. Tingnan niyo po mga kapatid, hindi lang sapat na tayo ay nakakilala kay Lord at pupunta ng langit. Kasi kung ang talagang goal ng tao ay para mapunta ng langit, di sana nung tinanggap natin ng Panginoon, tigok agad tayo kasi langit naman pala eh. Dahil binubuhay pa tayo ng Lord, ibig sabihin, bilang Kristiyano, may gagampanan pa tayo dito. At dahil may gagampanan pa tayo dito, hindi lang pala sapat na maging Christian tayo. Kasi pag sinabing Christian ka, pag namatay ka, anak ka ng Diyos, langit ang punta mo. Pero hindi naman iyon eh. Kasi kung hanggang doon lang, dapat lahat tayo patay na. Sa pangalan ng Jesus, amen. Langit agad yun. Christian eh. Hindi naman ganun ang goal eh. Pero nyo, binubuhay pa tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, may gagawin pa tayo sa pamilya natin, may gagawin pa tayo sa eskwelahan, sa gobyerno, may gagawin pa tayo sa community natin. At para mangyari yun, hindi kailangan na tayo ay ligtas lamang. Ang kailangan natin, isang binagong buhay.
Itong binagong buhay ang paraan ng paglilingkod natin sa ating paligid, sa ating pamilya. Isang binagong buhay. Ibig sabihin na disipulo ka, dumaan ka, may taong nag-alaga sa iyo, tinulong ka, itinuwid ka. Hindi kailanman matatawag na disipulo ang walang nagdidisipulo. Sabi ng Panginoon, go and make disciples, hindi go and make Christians. Go and make disciples. So therefore, mga kapatid, pagkatapos nating tanggapin ng Panginoon, ang sumunod na hangganan at kailangan natin maging disciple. Are you in the process of discipleship? Mga kapatid, tingnan natin, i-check natin ang buhay natin. Baka mamaya nasa event lang ako, linggo kasi kaya nasa church ako, or nasa process ako. I'm in the process, not only in the event. Okay? Ibig sabihin ng process, isabihin bahagi ng buhay mo yun. May nagdi-disciple sa'yo, may pinagdadaanan ka, meron kang ipinapakabisado, merong itinatanim sa salita ng Diyos. Bakit? Bahagi yon ng discipleship. Okay? And part of being a disciple, mga kapatid, it involves deliberate decision. Ibig sabihin, may mga tao na hindi agad tayo kumikilos sapagkat nais natin kausapin muna siya. Sangguniin siya. Baka merong, ito yung taong nag-aalaga sa akin, therefore, bibigyan ko ng panahon, I will let this person into my life, and I will allow him to speak into my life. That's discipleship. Pero darating ang panahon, ikaw na ang gagamitin ng Panginoon. Why? From being a Christian to being a disciple, and thus, from being a disciple to being a mentor. That's the goal of God. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang dinidisciple, isinesel group, isang araw. Dahil binago ang buhay mo, inangat ka ng Panginoon, inilagay sa iyo ng Panginoon ang tunay na distinction ng buhay. Ginagamit ka na ng Panginoon. You can't afford na hindi gamitin ng Diyos ang iyong buhay. Yung bang tipong hindi ka sasayang, Lord, kulang ang buhay ko kapag hindi ko ito nagamit para sa ibang tao. Yung kulang ang buhay mo, yung sinasabi mo, Kristiyano ako, nagsisimba ako, pero kulang to. Alam ko, gagamitin ako ng sa dami ng blessing, sa dami ng mga revelation, sa dami ng kabutihang naranasan ko, hindi ko kayang hindi ito ibahagi sa ibang tao. From being a disciple na maging mentor. Panawagan ng Diyos, ng Panginoon, na muling pagsuko ng ating buhay. Let us just close our eyes. It is not the matter na marami ka nang nagawa at hindi rin naman pinupultuhan yung wala kang nagawa. Habang tayo nakapikit at nananalangin, hindi ito yung oras ng tuusan. May nagawa ka ba? Wala ka bang nagawa? Hindi po ito, kapatid. Ang pinag-uusapan po dito, because life is a process, the Lord is changing us from glory to glory. Invite the Lord in your life today. And Lord, I open my life. Continue to change me. Lord, I want the distinction of a Christian. Gusto ko rin itong distinction na ito ng pagiging anak ng Diyos ang maranasan ko sa buhay ko. Father, lalapit ako sa iyo. Just talk to God. Marami ka nang nagawa sa Panginoon. Marami ka nang na-accomplish sa Panginoon. But God is calling you right now to a greater glory. God is calling you right now sa next level ng iyong buhay. From being a Christian to become a disciple of Christ. And from being a disciple of Christ na maging mentor. Lord, gusto kong magkaroon ng distinction sa buhay ko to give glory to your name. Yes, okay. Just talk to God right now. Lord, matagal na panahon na parang wala ng kaibahan sa buhay ko. Parang naging routine na lamang, naging paulit-ulit na lamang ang pagpunta ko ng simbahan, ang pag-attend ko ng cell group. But this time, oh God, I believe, meron kang planong matindi sa buhay ko. And I want that distinction to happen into my life, oh God. At hindi ka bibiguin ng Panginoon ngayon. God will change you.
Kung kailangan mo ng blessing, God will bless you para ipakita yung distinction na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi po tayo tumayo tayo lahat. Come on. Ilapit mo sa Panginoon yung sarili. Right now. Tingnan po natin itong lyrics ng song na ito. Tingnan natin yung from the start. Sabi dito, ito na yung simula, kapatid. Sabi dito, it doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love is for me. Kapatid, don't be afraid. Hindi tayo nandito para turuturuin tayo ng Diyos o ano pa man. Nandito tayo sapagkat ang Diyos ay laging gumagawa para magkaroon ng distinction ang kanyang mga anak. And as we open our heart, as we open our life to Him, I believe lalabas po tayo dito. Dala-dala ang distinction na yun ng isang Kristiyano at isang anak ng Diyos. Awitin po natin ito sa Panginoon. It doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love for me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy
You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercy embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Come on, just sing the song to the Lord. Just worship God. Come on, just cry out to God right now. Father, I worship you. I worship you. I worship you. I worship you, oh God. Come on, make a distinction right now. Isang pagsamba ng tunay na nandiyan. Come on, just pray. Just pray, just pray, just pray. Pray for your family right now. Come on, pray sa iyong pag-aaral. Pag-pray mo ang buhay mo ngayon right now. Pray. Come on, pray sa trabaho mo. Pag-pray mo lang ang buhay mo right now. Magtiwala ka sa Panginoon. Be driven by the vision of the Lord. May magandang plano sa Diyos sa iyo. Come on, just pray. Oh, yes, Lord God. We trust you, oh Lord. We trust you, oh God. We trust you, oh Lord. Yes, Lord, we trust you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, you are Jesus. Amen, amen. Father God, we thank you. Dahil alam po namin, Panginoon, gumawa ka ng kaibahan sa buhay namin ngayon. Salamat, Panginoon, sa bad news. Salamat sa Word of God. Salamat sa matinding kaibahan na ginawa mo ngayon sa buhay namin. At iyan ang iyong presensya, Panginoon. Thank you for your presence, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa pagsali mo, Panginoon. Iyan ang kaibahan namin ngayon, O God. Thank you for your love, for your word. Oh, Lord Jesus. Kaya ba nakita sa ating dalawang kamay sa Panginoon? Ang pag-ibig at ang kapayapaan ay sumayo. Ang kagalakan ay sumayo. Ang pagpipigil sa sarili ay sumayo. Gayon din ang pananampalataya ay sumayo. Gayon din ang kaluluwa na nais mong akayin ay mapasayo rin. Gayon din ang self-group mo madagdagan lumago ay mapasayo. Gayon din ang magiging Kristiyano na ikaw ay maging disipulo ay mapasayo. At kung di lamang yun magiging sa pagiging disipulo hanggang isang araw ay maging self-leader at maging mentor ka na ay mapasayo.